Hello everyone! Muli pong nagbabalik ang ating segment na Bible Speaks Season 2 at ngayon po ay nasa episode number 10 na po tayo. So muli, maraming salamat po sa patuloy po ninyo ng pagsuporta sa ating channel na Charles Studios. Ilang months na rin po tayong hindi nakagawa ng video na ito dahil alam niyo naman, ako po isang teacher, marami pong ginagawa, pero ngayon po ay nabigyan po tayo ng pambihirang pagkakataon upang makapagbahagi po sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Pero bago muna niyan ay gusto ko lang po kayong kamustahin. So, kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, hinihingi ko lang po sa inyo ang konting minuto lang para mapakinggan at mapanood ang ating video na ito. Lahat ng tao ay mayroong uniqueness o ibig sabihin ay pagkakaiba-iba or differences. Kahit na tayo ay magkakaiba-iba ng pananaw sa buhay o iba't iba man yung ating mga pinagdaanan, tayo ay kayang-kaya pa rin tanggapin ng ating Panginoon. At kung paano tayong tinanggap ng ating Panginoon despite of our differences, dapat ganun din yung gawin natin sa iba, na sila ay tanggapin at mahalin sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Okay? I have a story here na pinamagatang Ang Alibughang Anak. Sino po sa inyo ang pamilyar na sa kwentong ito? Okay, so if you're familiar to this story, ito ay isang parabola na ibinahagi ng ating Panginoon Hesukristo 2,000 years ago. So, ano kaya ang kwento ng The Prodigal Son o ang alibughang anak? So, basahin po natin ang ating pangunahing talata dito sa Lucas chapter 15 verses 11 to 32. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay ng lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ko karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guyat, patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan ng sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating pong inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang kuya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay, at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway.
Ngunit ni minsay hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumusay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinadabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Paano daw natin ilalarawan ang isang taong namumuhay na malayo sa Diyos? So napansin po natin sa kwento, ang isang bunsong anak na kung saan nabubuhay pa ang kanyang ama ay hiningi na kaagad ang mana nito. Questionable at issue yon para sa atin, lalo tigit sa ating kulturang Pilipino na hinihingan kagad natin ng mana ang ating mga magulang kahit na sila'y buhay pa. Wala tayong karapatan na hingan ng mana ang ating mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Makukuha lamang natin ng manang iyon kung sila ay wala na sa ating piling. Pero dahil sa labis na pagmamahal ng ama sa kanyang bunsong anak, kung kaya't ipinagkaloob na sa kanya ang mana. Subalit dahil ang bunsong anak na ito ay tuluyang natugso sa kasalanan, sa halip na magamit sa magandang pamamaraan ang kayamanan o mana na kanyang natamo o natanggap mula sa kanyang tatay, ang ginawa nito ay ginamit pa niya ito sa kalayawan, sa kasalanan, sa bisyo, at sa iba't ibang uri ng kasalanan na naging daan para siya ay bumagsak. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay mawalan ng kabuluhan. To the point na siya ay namasukan sa isang babuyan, naglingkod siya doon, at naghirap ang kanyang buhay. Dito natin makikita na kapag tayo ay malayo sa Panginoon, hindi nagiging maganda ang buhay natin. Nagiging malungkot tayo, nawawalan tayo ng kapayapaan sa ating puso, naglalaho yung ating pag-asa, dumidilim ang ating isip, at hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. Yes, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nagiging masaya tayo. Pero kapag once na natapos natin yung kasalanan na ginawa natin, unti-unti tayong pinapatay ng ating konsensya. So kapag tayo malayo sa Diyos, nawawala ng saysay o kabuluhan yung ating buhay. Meron pa tayong isang question dito na ang sabi, may pagkakataon ba sa buhay mo na ikaw ay nalayo sa Diyos? Yes, lahat tayo ay nalayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang siyang naging daan ng pagkawalay natin sa ating Panginoon. Naputol ang ating koneksyon, ang ating relationship sa Kanya. Kaya't ang buhay natin ay napailalim sa kasalanan. Napaalipin tayo nito. Sinisira nito ang ating buhay. At hinahayaan nito na wasakin yung ating sarili upang hindi na natin maranasan ang buhay na walang hanggan, ang buhay na iniaalok ng ating Panginoon, ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Ayon sa kwento na ating binasa, ano ang kailangan nating gawin upang bumalik sa ating Diyos Ama at maranasan ang Kanyang pagmamahal? Ito ay sa pamamagitan lamang ng tunay na pagsisisi na may katapatan at kapakumbabaan. Gaya ng ginawa ng bunsong anak na sa kabila ng kanyang nagawang pagkakasala, yes, napagtanto niya, na-realize niya yung kanyang mga nagawang pagkakamali. Naghirap siya, nagdusa siya, at yun yung naging reason para siya ay manumbalik sa kanyang tatay o sa kanyang ama. Tuluyan ng pagsisiya ng kanyang mga nagawang pagkakasala, talikuran ito at magbalik loob sa kanyang tatay. Hindi susukatin ng Diyos kung gaano kaliit o kalaki ang ating nagawang pagkakasala. Ang nais lang ng Diyos para sa atin ay magsisi, talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Sapagkat iyon lang ang tanging paraan upang maranasan natin ang Kanyang kagandahang loob. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay Kanyang tanggapin bilang Kanyang mga anak. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave us His only and begotten Son, that whoever believes in Him
shall not perish but have eternal life. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, which is si Jesus Christ, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bunsong anak na ito, siya ay buong pusong nagpakumbaba, humingi ng tawad sa kanyang ama, at pinagsikapan niya na hindi na siya makabalik pa sa kanyang dating buhay. Isipin ninyo, maganda na yung buhay niya pero gaya nating mga tao, gusto nating mag-explore pa sa mundong ito. I-discover pa kung ano ba yung magagawa natin para masatisfy yung sarili natin. And yet, nakagagawa tayo ng kasalanan, natutukso tayo, yan yung sumisira sa buhay natin, sumisira sa ating dignidad at reputasyon. Kaya, ang nangyayari, nasisira ang ating buhay, ang ating sarili. Kinokonsensya tayo, nawawalan ng moralidad ang ating kalooban, ang ating damdamin, ang ating pag-iisip. Hindi lumilinaw bagkus ay lalong lumalabo, dumidilim at dumudumi dahil nga sa kasalanan. At yan yung nagiging way para manatili tayong alipin ni Satanas. Nais ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya at maranasan ang Kanyang pag-ibig, pagpapatawad at pagpapala sa pamamagitan ng taus-pusong pananalig sa ating Panginoon. Sa kabila man ng maliit o malaki mong nagawang pagkakasala, handa ka pa rin ba na tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? If yes, meron akong prayer of acceptance dito. So, pwede kang sumunod sa panalangin ito na nawa ay maisa puso mo. O sige, sundan mo lang ako ha. Okay, so tayo yumukat manalangin. Ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Diyos. Ama naming nasa langit, kinikilala ko po na dahil sa aking mga kasalanan, ako ay nalayo sa iyo. Patawarin mo po ako at linisin. Nagpapasalamat po ako na iyong isinugo ang iyong anak na si Jesus upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin at muling nabuhay. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong regalong buhay na walang hanggan. Nakahanda po akong magmahal, maglingkod, at sumunod sa iyo habang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Okay, maraming salamat po sa pagsunod sa panalangin ng pagtanggap na ito. Sabi nga sa Bible, ang sino mang tumatanggap at sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ at sumampalataya ka sa Kanya ng buong-buo bilang Panginoon at tagapagligtas, tandaan mo sa iyong sarili na ikaw ay ituturing ng Diyos na Kanyang anak. Kahit na ikaw ay makasalanan, kahit na ikaw ay ganitong klaseng tao, ang mahalaga kapag tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay Kanyang patatawarin at mararanasan mo ang pag-ibig na deserve mo sa iyong buhay. Kung wala na po kayong other concerns, ay ina-encourage ko po kayo na mag-follow at mag-subscribe sa ating channel Natural Studios. Dito po sa ating Facebook page, YouTube channel, and of course sa ating TikTok account. Hanggang sa susunod po nating talakayan dito sa ating segment na Bible Speaks Season 2. Have a great night ahead. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na dakila.